Well, number one, ang sandigan na magdidesisyon kung saan siya ilalagay. So, dati kasi dito, mahal nyo, nakita nyo naman, may special treatment. So, yung available facilities ay sinabitan namin sa sandigan. So, I assure you, walang magiging special treatment doon. Walang matatanggap na special treatment si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ito ang nilinaw ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kasunod ng pagsuko ng kanyang kaibigan. Ayon kay Secretary John Vic, una sa lahat, Sandigan Bayan na nagdesisyon kung saan siya dapat makulong. Matagal kami magkasama ni Senator Bong sa Cavite. Ang anak niya ay naging Vice Governor ko. Ang anak niya ngayon ay Vice Governor ng pamangkin ko. We've been lifelong friends ever since the 1980s. Matagal na kami magkaibigan. But duty calls, there are no exceptions to the rule. Ang pag sinabi ng sandigan to arrest him, I advise him to, ang best ko na magawa is to advise him to surrender peacefully. 7 taon na nakalipas simula na makalaya si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ito'y matapos na makulong ng 4 na taon dahil sa pork barrel scam. Ngayon, palikulungan ang dating senador. Subalit, malabo na siyang makabalik sa dating niyang piitan dito sa loob ng PNP Custodial Center. Paliwanag ng kalihim, nakatakda ng buwagin ang naturang pasilidad sa mga darating na araw. Ang CIDG, sinabing gaya ng ordinaryong akusado, dumaan sa normal na booking procedures ang dating senador. Just like any other prisoner or detention prisoner, he was treated the same. At alam naman po ni Senator Bong na we have observed the police operational procedure. Kasabay ng kanyang pagsuko, ipinasurrender na rin ng PNP ang kanyang mga armas. Sinabi ni Secretary Remulla na nawawalan na ng pribilehiyo ang isang gun owner kapag nakasuhan at nagkaroon ng warrant of arrest. Kasi he is no longer entitled to own and operate the firearm. Kasi dalawa yan license to own and possess, plus yung license for the firearm. Since he will be detained, he will no longer be able to be in possession of those firearms. Kung hindi niya surrender kasi yan, in danger siya sa mga raids sa loose firearms. Kasi ang re-registration personal yan hindi niya rin magawa yan. So it's better na i-surrender niya na yung mga firearms niya. Pasado alas 8 hanggang alas 10 kagabi, nang sumuko si Revilla sa Campo Crame matapos na lumabas ang warrant of arrest sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents ng Sandigan Bayan 3rd Division. Sa 7 akusado sa mga anomalyang flood control project sa Pandi, Bulacan, 6 na ang hawak ng mga otoridad. Kabilang si Revilla at isang akusado na nahuli sa checkpoint sa Benguet na nakilalang si Cristina May Del Rosario Pineda, na cashier ng Department of Public Works and Highways, Bulacan, 1st District Engineering Office. Isa na lamang anila ang hindi pa naaaresto ng mga otoridad. Subalit tukoy na ng DILG kung saan ito matatagpuan. Para naman sa Malacanang, halos nangangalahati na ang pamahalaan sa pagpapanagot ng mga nasa likod ng anomalya sa flood control projects. Hindi po siya simula. Halos nasa gitna na nga po siguro tayo Dahil tandaan po natin bago magpasko, marami na po ang nagkaroon ng warrant of arrest. Marami na na-issue ng warrant of arrest. Isa rito, hindi lang siguro tinutulong ng iba, na big fish ang Diskaya. Sila po ay naaresto. Si Sara Diskaya ay napa-aresto, napakulong bago magpasko. So, hindi po ito yung initial na pagpapanagot sa mga sinasabing big fish. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.